Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na galing banal Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa pamahalaan na mamahala ng matuwid, partikular sa pananalapi sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Ngayon po ay pabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 25, talatang 14 hanggang 15, talatang 11 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. Maglalakbay ang santao, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa ng may 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos siya ay umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon. At pinagsulit sila. Lumapit at tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magling tapat at magaling na alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalaanin kita sa malaking halaga. Kaya di ka sa aking kagalakan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 10 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 7 at talatang 10. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong ilinangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inasing ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Samantalay natin ang lahat ng pagkakataon ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Tuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata ng talatang 11. Ito po ang mensahe. Ang gawaing masama ay iwasan sa tuwina at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan, ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Gayun din ang banal na Santa Maria. Marami pong salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at gayun din sa banal na Santa Maria. Ngayon lang po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na gabay sa pamahalaan na mamahala ng mabuti, matuwid, at sa pananalapi sa paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos at sa bayan. Ngayon nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga namumuno sa pamahalaan o mga nasa pamahalaan o gabay sa pamahalaan na kayo ay nais ng banal na Panginoon Diyos ay mamahala ng matuwid, mamahala kayo ng mabuti. Gampanan niyo ang inyong tungkulin ng matuwid at iwasan ninyo ang paggawa ng masama. Iwasan nyo yung mga katiwalian at mga pang-abuso o matukso kayo sa mga masasamang bagay o magkaroon kayo ng self-best interest sa inyong pamumuno o sa inyong katatayuan mula mababa hanggang pinakamataas na tungkulin. So kayo bilang mga nananampalataya o hindi man kayo nananampalataya, gabay sa buong kapamahalaan at bawat mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ano man ang inyong relihiyon, ang gabay ng banal na Panginoon Diyos sa inyo ay ito na kayo ay mamahala ng mabuti at matuwid sa pamahalaan mula sa bansang Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Kayo in partikular ay kayo ay mamahala ng mabuti pagdating sa pagmamahagi ng yaman ng bansang ito. So, bilang tagapamahala kayo ay siyang binigyan ng authority para pamahalaanan ang pagsubdue ng
ng ating biyaya ng manal na Panginoon Diyos ng bansang ito para mamuhay ang lahat ng ayon sa karapatan at mabuti sa at i-cultivate ang mundo ito ng patas. Yan. So dapat ay mapagkatiwalaan kayo sa yaman ng mundo ito na ipagkatiwala sa inyo ng manal na Panginoon Diyos para pamahalaan ito at ibahagi ito sa lahat ng patas. Ngayon ay dapat ay kayo ay magiging matuwid kung paano nyo pamamalaanan ng bansang ito na pinagkaloob sa atin ng banal na Panginoon. Pinagkatiwala sa inyo ng banal na Panginoon Diyos yan at yung pinagkakatiwala sa inyo ng lahat bilang iniluklok diyan sa pamahalaan at kayo ay mamahala dapat ng patas, matuwid at makatarungan. So yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Iwasan nyo yung hindi patas na pamamahala, pang-abuso, may self-vested interest. Sa gabay ng mabuting balita, kayo ay ginagabayan upang kayo ay hindi matukso na lumabis o mabuso sa inyong tungkulin. Kayo ginagabayan upang kayo ay mamahala na matuwid. Kayo ginagabayan ng mabuting balita para kayo ay makaiwas sa makamaterial o makamundong mga pagkikayat ng demonyo o mga pagtukso sa inyo sa inyong pamumuno. So malapit sa tukso, siyempre ang mga namamahala. Kaya kayo ay maging matatag sa inyong pamamahala para hindi kayo matukso, lalo na sa pamamahagi ng yaman ng bansang ito para sa bawat isa. Partikular, halimbawa yung ating pananalapi na yan ay yaman ng bansa na binabahagi natin na kung paano tayo makapag-cultivate na maayos, kung paano tayo makapamumuhay ng maayos. Taon-taon, yan ay ginagawa sa pananalapi ng pamahalaan. Ngayon, ay dapat ito ay fair. Like, in overall, yung yaman ng bansa yan, dapat ay fair na binabahagi mo sa lahat. So, dapat ay hindi po pwede na ilan lamang nyo, halimbawa may bahay, ilan lamang nyo ng pag-aaral, atrasado pa, dapat patas para sa lahat. Yan na gagawin ng ating pamahalaan. So, kaya kayong mga nakaluklok sa pamahalaan ay maging matuwid kayo. Maging maingat kayo sa inyong pamamahala, iwasan nyo yung kamali para yun namang tao hindi mag-suffer. So, gamitin nyo lahat ng inyong kakayanan, katalinuhan, at makalooban kayo ng Panginoon Diyos at gabayan kayo para kayo ay makapamahala ng mabuti at matuwid. Ngayon, kung kayo nagkakamali, baguhin nyo yung mga sarili. Magabayan kayo ng mabuting balita. Isalang-alan nyo palagi ang Panginoon Diyos para hindi kayo nagkakamali. Para iiwasan nyo. Isalang-alan nyo ang mabuting balita, lagi nyo natutupad ito. O natutupad ng kalooban ng Diyos para hindi kayo nakagagawa ng katiwalian. O pagkakamali, sa inyong pamamahala at walang nagsasaper sa mali inyong pamamahala. Sa iba't ibang mga ahensya at mula sa kabuuan ng pamamahala ng ating pamahalaan. Yan, mula doon sa presidente hanggang doon sa pinakamabang sangay ng pamahalaan. So dapat ay patas yan. Kaya dapat yung mga presidente, yung mga gabinete, bawat departamento, bawat opisina, yan. So everybody should kung ano man yung kanilang mandato, ipamahala at sabihin nila bansang ito in fairness for all. From particular, halimbawa yung pananalapi ng ating bansa, dapat ito ay may pagkatiwala sa inyo ng lubos sapagkat para kayong mapagkatiwalaan din ng higit pa sa pinagkakatiwalang yan ng ating banal na Panginoon. So, pinagkakatiwala sa inyo, mamahala ng Pilipinas para ipamahagi ito kapag katiwalaan kayo ng lubos. So, paano nyo pa pamahagi ang Pilipinas sa tao? Mula pabahay, trabaho, etc. Mula dyan sa karapatan ng tao. So, yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. Kaya kayo mapagkatiwalaan yan. Ngayon, kung hindi nyo marinin ng ating banal na Panginoon Diyos, maaaring yung tao, pero yung Panginoon Diyos hindi. Kaya magsusulit kayo sa ating banal na Panginoon Diyos kung hindi nyo magagamit ang inyong posisyon sa wastong paglilingkod. Particular nga natin yung sa yaman ng pera, halimbawa, from the yaman ng mundo in amount of money, ay dapat nasa sa ayos mong mabahagi sa tao yan. Ya? Tayo ay mayroong ikakabuhay, mayroong kang kakainin, etc. etc. So ngayon ay kung kayo ay natutukso, dapat ay palagi nyo isalang-alang ang mabuting balita para hindi kayo natutukso sa hindi mabuti. At lahat ito ay nagiging patas kayo sa gabay ng mabuting balita mula sa bansa Pilipinas at sa buong mundo. So yan ang nais ng banal Panginoon para kayo ay mapagkatiwalaan pa sa mas malaking bagay. Kung magdadaya kayo sa ulit na bagay, pag self-vested interest kayo, kayo ay magsusulit sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya kayo magabayan at kayo ay magabayan ng banal na Panginoon Diyos kung paano ang inyong mga gagawin
para makamahala kayo ng mundo. Sa pamamagitan ng mabuting balita, mula sa paghubog sa ating puso't isipan ay magagawa nyo ang napakagandang hakbangin. At syempre, magkalubang kayo ng katalino, na bayang katalino para magawa nyo ang pinakamabuti ng bangin. At o kayo man ay hindi naging napakagaling sa inyong pamamahala, ay kayo ay magabayan upang maging mahusay sa pamamahala. So yun, at iwasan na kayo ay may kayat ng mga nasa paligid ninyo na maaaring kayo ay kayatin sa hindi magandang mga bagay. So yun, at muli sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa mga bahagi natin ng Bible ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual ang lahat, at maging ang ating pamahalaan, ang mga namumuno sa pamahalaan, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual, at inyong talimain ang mabuting balita. Magabayan kayo ng banal na Panginoon Diyos, mapailalim kayo sa Kanya bilang namumuno sa pamahalaan, o ang pamahalaan natin ay ipailalim natin sa ating banal na Panginoong Yeso Kristo. At muli, sana tayo ay patuloy na gabayan ating pananampalataya, patuloy tayong gabayan ng ating banal ng milagro at kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo, at gayon din ng banal na Santa Maria sa paggabay sa pamahalaan, sa pag-ibanghelyo o pagbabahagi ng mabuting balita o kapamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Na mahayag sa inyo ang kapamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos, at kayo bagabayan dito. Ngayon ay sana maliwalagan tayo ng banal na Santa Maria palagi para kayo patuloy na mahikayat. Hindi sa lahat ay mahikayat kayo ng mabuting balita sa ating pagbabahagi para kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. Sapagkat itong mabuting balitang ito ang magliligtas sa atin. Kung tayo gawa ng himala bilang paggabay sa atin, magpasalamat tayo. Ngayon, kung hindi man gumabay, ay maraming paggabay ang ating yan. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. Iwasan natin yung sigalutan, hindi magkakaunawa, mauwi sa karahasan, digmaan, o hindi mabuti. Bagkos magkaisa tayo sa kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, iba't ibang mga mabuting aral natin mga reliyon, sa gayon ay makagagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa bawat pamilya, komunidad, lipunan, at buong. Doon sa CBCP, ang Vatican Church, patuloy yung maliwalagin naman ng Santa Maria. Mabuklod nyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kainan, patuloy natin inaasahan ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, nagabayan tayo palagi ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kaliwanagan mula sa banal na Santa Maria, o anumang uri ng pagmimilagro. Kayo may kayat natin sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoong Yeso Kristo. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayong mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatan. Sa gayon, yung mamamayan ninyo makikinabang sa inyong mabuti pamahala, pagpapahira ng karapatan-bantang patas na justisya. At kayo ay naway patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, at kayo ay protektahan din sa inyong pamamahala, kayo gabayan sa matuwid na pamamahala o mabuti pamamahala, kagaya ng ating ginagawa na pagbabahagi ng mabuting balita at iba't ibang kapangyarihan ng Panginoon Diyos at iba't ibang gabay para magabayan ng mga nasa pamahalaan sa bansang Pilipinas at iba't ibang kapamahalaan. Lalong-lalo sa mga nagdidigmaan sa panahon ngayon na kayo ay magabayan upang kayo ay hindi patuloy na maging marahas sa inyong pamumuno, pamamahala, at magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga bansa na anuman ang nangyayari sa inyo. Yan. At muli ay magabayan kayo. Muli tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. At pagpalain kayo sa inyong mga tahanan at protektahan kayo sa ating pananampalataya. Magandang hapon sa inyong lahat, at God bless.